Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto po. Tuluyan na po talagang iniuugnay ang pangalan ni Pulong Duterte dito po sa naging pagkawala po ni Yusek Cabral, dating Yusek Cabral po, no? Napakawawalang niya talaga ng mga taong ito, no? Talagang mga bayaran talaga sila, no? Talagang wala sila ibang gawin. Pag ikaw na muna sabi ni Auntie Claire, obstructionist ka, di ba? Napakawawalang niya ng mga to. Nasa ng puso nyo. Di ba? Para bang yung lahat ng kwento po, ito bibilangin mo mula ng sa simula na nag-umpisa si Senator Rodante Marcoleta mag-imbestiga dyan sa Blue Ribbon. Umpisahan mo lahat ng kwento, lagpas 300, di ba? Lagpas 300 yung iba't ibang kwento. Sa 300 na yun, wala doon sisisi ng administrasyon. Puro Duterte lahat. Napakatindi nyo. Ibig sabihin, naniniwala ka na Duterte lahat to? Gutesa Duterte. Marcoleta Duterte. Cabral Duterte. Lahat Duterte. Ako naniniwala ko pwedeng kalahati Duterte. Pero lahat, hindi ako naniniwala. Wala nang bait sa puso ninyo. Ako pwede papilitin nyo ako. Kahit ano gawin nyo, pwedeng kalahati Duterte. Sige, ipagpalagay na natin. Sige, palagay natin. Kahit kalahati sa 300 kwento, kahit 150 doon Duterte, sige pwede. Yung kalahati man lang, etong administrasyon. Hindi Duterte pa rin. Ang sinisigaw ng mga to. Hindi Duterte. Yan, 51 billion. Maraming insertion. Ayon po kay Senator Marcoleta, ito po ayon po kay Senator Marcoleta, kung mapapanood nyo po to, panoorin nyo Ang kauna-unahang nakakaalam kapag ka na-approve na yung GA at ilan yung nadagdag na mga singitan dyan, ikaw ang opisina mo ang kauna-una na sapagkat ikaw ang planning service. Tama o hindi? Ikaw ang planning service, tama o hindi? Ikaw ang kauna-unahang nakakaalam. Pag sabihin nakakaalam, panahon ng PBBM yan at panahon ni Duterte yan. So ano ibig sabihin natin? Hindi ba natin isasama si Duterte? Isasama pa rin natin. Kaso sa inyo, hindi nyo sinama kay BBM, kay Duterte lang kayo. Pero sa amin, isinasama namin pati si Duterte at si PBBM. Tama, mali? Nasa ng bait ng mga to? Na yung gusto lang nila ay wag isama si PBBM. Imagine, okay sana kung nangyari itong investigasyon to sa panahon ni Duterte. Hindi mo pwede isama si PBBM kasi wala pa naman presidente talaga si PBBM, di pa naman. Pero siya nakaupo ngayon. Natural kasama siya. Ang ginagawa yun, Duterte lang, hindi siya sinasama. May 51 billion anyang insertion si Pulong. Yun lang, si Pulong lang may insertion. Tama na. Prero na tayo. Parang yung sinabi ng hampas lupang nasa bahong-bahong si yung spokesperson. Anong sabi? May hangganan lang, hindi makakarating sa Malacanang. Biruin mo yan. Hindi. We know that, Mr. Chair. Hindi, tinatanong ko si Yusek. Ay, okay. Tama po, pagkanaga po namin. Tama, di ba? Pero alam mo din kung sino yung parating mga pumupunta sa opisina mo dito sa mga insertions na ito. Alam mo rin kung sino pupunta sa opisina mo sa mga insertions na ito. Dapat ang sagot dyan, positive. Kasi napakasimpleng tanong yan. Walang pinagkaiba yan na ikaw ang cashier dun sa isang convenience store at tinanong ka, kanino nagbabayad yung mga customer? Sasabihin mo sa gwardiya? Sasabihin mo, hindi ko alam? Ikaw ang cashier, sa'yo nagbabayad yun. Walang pinagkaiba sa tanong na to. Kanino, ulitin mo ka konti doon? Sino yung parating mga pumupunta sa opisina mo dito sa mga insertions na ito? Dito ako interesado. Your Honor, Mr. Chair, yung pong nangyayari sa budget deliberation hanggang after the NEP, hindi na po kami participant pagka na-defend na namin yung budget up to the plenary. Hindi ganon. Tama, layo na sagot.
Alam ko yung trabaho mo eh. Yusek ka ng planning service. Yusek! Yusek ka! Huwag mo kalimutan. Hindi, pasensya na. Ito ay mawalang galang na nakikiramay na kami sa'yo. Nadadala lang ako ng emosyon. Kasi, alam mo, ang nakakapagdala, nakakagalit dito, yung mga kumakampi sa kanila. Obvious naman. Tapos alam mo yung lumabas tong video na to kay Cabral pati kay Marcoleta. Alam mo sino kinakampiyan ng mga loyalista? Si Cabral. Si Marcoleta daw ginugulo daw. Anong ginugulo? Ang ganda ng tanong. Diba? Sila nang gugulo. Kasi bayad iba sa kanila, hinahype nila yung amo nila. Hindi natutulog ang Diyos. Darating ang araw, ihahayag ka rin. Big fish ka. Ihahayag ka rin. Ikaw ang may pasimuno nito. Big fish ka. Yung big fish na agad, Yan manggagaling lahat yan. Hindi naman ma-operationalize lahat yan ng hindi. Diyan nakakarga lahat eh. Sa opisina mo. Ikaw ang merong responsibility diyan. Kaya alam ko, hindi naman siya empleyado lang Yusik ka eh. Hindi naman siya empleyado lang basta-basta. Tama, di ba? Kung sino-sino ang lalapit sa'yo. Your Honor, Mr. Chair, yung National Expenditure Program po, yun po yung manggagaling sa ahensya. Yun pong General Appropriations Act, hindi na po namin alam kung... Ako hindi ako DDS ulitin ko, hindi ako DDS Pero nakikita ko dinudurog ang DDS. Hindi naman DDS kasi mga DDS, iba dyan, porkit ba yung bumoto kay Duterte, DDS na? Lahat ba iisang pag-iisip niyan? Meron yan DDS nang i-scam. Yung isa nagnanakaw. Yung iba, i-credit mo kay kasi mga DDS kasi yan eh. Ganyan talaga yan. I-credit mo ba lahat sa isang organisasyon? Di ho ba? Walang pinagkaiba sa ganito yan eh. Halimbawa, balita, laman ng balita. Inalam nyo ba kung anong reliyon ng balita na yon? Isang lalaki nakapatay. O anong balita? Isang lalaki po nakapatay. Pero pag, di ba yung INC, example INC, nakagawa ng kasalanan, ibabalita. Isang INC, nagkaroon ng, ng issue dito, o nagkapatayan dito. Bakit INC ang banggit mo? Bakit? Dinadamay mo buong organisasyon? Yung pangalan banggitin mo tulad ng natural na balita kapag may bakit? May balita ba na halimbawa ganito, isang lasay nagwala, sinaksak ang isang Katoliko, may ganun ba? Wala na. Anong binabanggit? Yung pangalan ng tao ang binabanggit. Isang lasay na si Brian ay sinaksak si ganito, si Kumare. Pero pag INC, tutukoy nila INC. Isang member ng INC ng ganyan-ganyan. Mali, di ba? Kino-convert lang natin dito sa sitwasyon ng mga DDS. Porkit ba naagawa mga DDS o isang DDS, bantay na bantay kayo? Isang DDS, ganyan mga DDS. Di ho ba? Huwag nyo i-convert lahat ng yung organisasyon na sinasalihan niya. Kung siya kasapi sa DDS, gumawa siya ng masama sa kabilang kanto, walang kasalanan Duterte dyan. Ay hindi. Sasabihin nila, ay ganyan talaga mga DDS sa sasawa na ugali. Biruin mo. Kaya kayo naliligaw. Di ba? Kaya ang lahat ng bagay nakikita nyo, ay si Pulong yan. Ay may insertion yan. Ayan mga DD siya. Buti niya mga DD list. Di ba? Oh. Ganito to mga to. Ligaw na ligaw. Wala nang aralan na tanggap sa buhay nila. Ligaw na ligaw pa sila sa buhay nila. Palibasa walang nag-aano sa kanila yung nagpe-preach sa kanila na para hindi mailigaw sila. Wala eh. Yung Panginoon nila sarili nila eh. Kaya ganun tong mga to, unawain nila natin tong mga to. Kukunin nila to ng ni Lucifer balang araw, hindi to matututo mga to. Paano po nadagdagan ng DPWH at nabawasan yung ibang naming programa? Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa kung paano. Alam mo ba binanggit ko INC? Kasi si Marcoleta INC. Biruin mo, ang binabakbakan nila ngayon si Senator Marcoleta, tapos idamay nila relihiyon. Di ba? Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa
kung paano napunta yung insertions? Yun po. Paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka? Nako, ayan na. Alam mo, si Senator Marcoleta, hindi to magtatanong kung walang hawak na ebidensya. Papaano kung mapakita ko sa'yo may kinalaman ka? May resibo. May papel yan. Pero yan, inireserba yan kung sakali magsisinungaling ka, Cabral. Kaso syempre wala na eh. Wala na siya ngayon eh. Wala na sa mundo eh. Wala. Not necessarily na ikaw Pero ang pinaka-essence na itong usapan na to, ito yung gustong-gusto ni Senator Marcoleta talaga imbestigahan si Cabral. Dahil ito ang pinaka may alam sa lahat. ang gumawa. Ibig ko sabihin na nalalaman mo na nangyayari ito. Alam mo, sagot. Posible po, Your Honor, Mr. Anong posible? Hindi mo ba alam na Posible po, Your Honor. Alam mo. nangyayari ito in your presence? Ikaw kasi ang gagawa eh. Sir, Your Honor, Mr. Chair, in our presence po ng ahensya, hindi na po kami kasama pagka ho na isubmit Yusek yan ha, Yusek yan. na sa bicameral conference Yung oras, yung time na Yusek yan ha. committee, yung naaprubahan na ayun pong House Gab. No, sige. 40 years siya nanungkulan, pero di niya mo nauutal-utal. Ganyan magsalita, ganyan magpaliwanag. Kayo humusga. Oh, hindi ko siya hinuhusgahan dahil nawala na siya. Nalulungkot ako na wala siya. Hindi dahil may investigasyon na makukuha sa kanya, hindi. Nalulungkot ako kasi sayang ang buhay niya. 'Di ba? Kahit anong ganung kasama ang tao, nalulungkot pa rin tayo na nawala siya. Pero sa kabilang banda, hindi mawawala sa isipan natin na yung alam niya ay hindi na ibulgar. At sa kahit ano pa mang kadahilanan at sa pamamagitan ng investigasyon, hindi malaman ano ba talaga kinamatay niya. Ito ba talaga ay nahulog, nagpakatihulog, o na-aksidente? Ano ba nangyari? Nagdulas? O may nagdulas, may naghulog? O dati nang nawala, tapos itinapon doon, mapalalabasin na hulog? Di ba? Investigasyon. Di ba? 40 years ka naglingkod ha, ganyan magnalita. Kayo humusga. Yan sagot mo kasi tatapusin ko lang itong mga kasama ko kasi baka Hindi, ito, alam nyo na, talaga si Senator Marcoleta talaga, binuking na yan. Hindi nyo lang pinakinggan. Ayaw nyo lang pakinggan si Senator Marcoleta hanggang ngayon. Ayan, no, high blood ka talaga, oh. Oh, eto, painggan natin to, high blood ka talaga. Tamo, sa dami-dami ikukwento niya, pag spokesperson sa iba sasabihin niya. Pag vlogger siya, iba na naman sasabihin niya. Pero pag sinaway mo siya, na, ma'am, ba't sinabi mo sa vlog mo, iba siya sabi mo ngayon? Eh, syempre vlog yun. Sa ko ba sinabi? Sa vlog mo, oh, vlog yun, iba yun. Anong iba? Ikaw pa rin yun. Iba mo palang sabihin. Halimbawa, ako, pag sabihin ko sa isang tao, pogi ka, sir. Sir, maganda, ate, maganda ka. Tapos kinabukasan, nasa trabaho na ako, sabihin ko, ate, pangit ka. Ay, ba't yun, sir? Sabi mo agahapon, paganda ako. Ngayon, pangit na ako. Iba kasi yun. Vlogger ako noon. Dito naman, trabaho ko. Ganon! Ito mga clear ang kwento. So, Tuba Benguet, okay? A former high-ranking official of the Department of Public Works and Highways was found. Nag-resign kasi ito mga clear kasi mukhang siya ay nasasangkot sa mga usapin. At siya Talaga nasasangkot sa usapin. Ano ba naman to? Siya ay nasasama sa sangkot sa usapin. Natural! Music yan! yung nagsabi na siya din yung umamin na mayroong 51 billion na allocation Oh. na ibinigay dito kay Pulong. Oh. Alam niya na marami pang hindi na si Pulong ang ma-insertion. Pero, wala naman siya sinasabing si Pulong. Kinukwento niya lang. Ang masama na ito, si Pulong lang kinukwento niya. So, lumalabas na yung mga tao nakakarinig sa'yo, alam mo na ang mga tao ngayon mapaniwalain dahil mas masakit ang puso nila sa nangyayari ngayon, idinidi mo, isinusukdulan mo sa ganyang kwento. Dapat pa nagkwento ka lahat. Nakita mo ba lahat ng mga vlogger dito maliban sa'yo? Nagkukwento lahat? Hindi. Katulad ni Senator Marcoleta. Anong sabi ni Senator Marcoleta? Anong sabi ni Senator Marcoleta? Sinabi niya ba, oy, si Pulong, ma-insertion ka? Anong sabi ni Senator Marcoleta? Ulitin niya natin doon sa umpisa.
Ikaw ang kauna Ulitin ko sa umpisa, ano sabi ni Senator Ikaw Marcoleta? ang kauna-unahang nakakaalam kapag ka na-approve na yung GAA at ilan yung nadagdag na mga singitan dyan. Singitan, insertion. General ang sinasabi niya, wala siya tinutukoy na pangalan. Ikaw si Pulong tinutukoy mo? Oo, meron, nakita namin, pero huwag mo nang banggitin siya lang. Banggitin mo rin naman yung iba. Tama, mali. Wala siyang sinasabing si Pulong may kasalanan, walang ganon. Pero ang masama lang, banggitin mo rin naman yung may ibang insertion. Huwag lang si Pulong, madam. Huwag lang si Pulong. Oo, aminado na nga lahat, may insertion si Pulong eh. Banggitin mo rin ibang may insertion, ma'am. Huwag lang si Pulong. Kasi parang pinapalabas mo, pinapaunawa mo sa tao, yun lang. Kasi alam mo kasi sa psychology, kung ano yung huling marinig mo, at kung ano yung narinig mo lang, doon lang papasok, isip mo maghapon. Halimbawa, 10 kayo sa classroom, no? Magpakilala lahat kayo. Di ba, pag 10 class, lahat kayo, pag bago sa school, magpakilala kayo. Payag ka, 40, 50 kayo sa classroom, tapos isa lang ang narinig mo nagpakilala, si Brian lang. Sa tingin mo, sino matatanda mo pangalan? Di si Brian lang. Hindi nagpakilala yung 49 eh. Ma'am, paano po yung 49? Hindi, wag na magpakilala. Isa lang magpapakilala, si Brian lang. Ma'am, 50 tayo dito, lahat dapat tayo magpakilala. Parang gusto kong makilala lahat yan. Hindi, wala na magpapakilala, isa lang magpapakilala. Parang ganun eh. Abnormal lang, di ba? Ayan o. Kung titignan mo dito, ayan o. Si DPWH Yusek Cabral nagsiwalat ng 51 billion pondo ni Kumpulong Duterte, di ba? May question mark. Wala siyang sinasabi pero pinapaunawa yan sa mga tao. Pag tinanong mo yan, bakit may sinasabi ba ako si Pulong sinisiko? Wala kang sinasabi pero si Pulong lang sinabi mo. Ano ibig mo sabihin? Di ba? Misteryo sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Pinagpipestahan ngayon ng conspiracy theories. May kinalaman. Bakit magkukumpira ka? Wala pa namang ebidensya. Di ba? Ito yung mga may hirap sa mga to. Pag ginumpronta mo, bakit si Pulong binabanggit mo? Wala naman ako sinasabi si Pulong may sabi ko lang kasi si Pulong lang binanggit mo eh. Banggitin mo rin naman yung mga pangalan na may ininsertion. Pinangalanan na nga ng Pangulo kung sino eh. Si Saldi, di pa rin babanggitin. Bakit? Kasi pinklawan ka. Ayaw mo banggitin. Uy, pinklawan tayo Bawal banggitin ng lahat ng kaalyado o kaya Saldi Kasi kukuha tayo ng boto sa kanila sa 2028. Kailangan Duterte, usigin natin Ganun ba? Panoorin natin to. Si John Vic, DNA. Dito siya sabi nila, marami nagdududa kasi talaga. Bago ilabas to, marami nagdududa na DNA test daw ay maaring hindi tutugma kay Cabral. May sasabi, baka daw hindi tugma kay Cabral, baka daw ito palabas lang. Ngayon, nagsalita itong si John Vic tungkol sa mga haka-haka. At totoo niyan, nagsalita siya, mas marami lalong lumabas na chori. Na oo nga naman. Ako, pabura naman ako sa sinabi ni John Vic na to. Hindi ako kontra dito. Kasi alam niyo bakit? Sabi ni Kiko Pangilinan din. Okay din naman si Kiko eh. Sabi niya, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Hindi to biro para imbestigahan mo lang na mag-iimbestiga ka na parang ordinaryong tao. Hindi. Kailangan ito bilyon-bilyon ng mga sangkot, mag-imbestiga ka na talagang seryosong-seryoso. Tama ito si John Vic para sa akin na kailangan ito ba yung bangkay niya sa kanya. Kasi wala imposibleng bagay ngayon. Biruin mo makakuha ka ng 100 billion, 50 billion, 20 billion. Kaya mo gumawa ng decoy. Kaya mo gumawa ng kumuha ka ng isang tao o nasa hospital man na binawian ng buhay, sa plastic surgery mo. Hindi, totoo lang Hindi naman mangyayari pero pwede mangyari dahil sa maraming pera. Pwedeng sabihin, pinalabas ito, patay na si ganito. Tumalon si ganito. Kaya para sigurado, wala namang mawawala, no? Wala mawawala. Gastos na naman, magkano ng DNA? 50,000. Kung babayad naman, gobyerno. DNA. Kung talagang siya, saka mag-anak. Kung siya, edi okay. Paano kung hindi siya? Yun ang di ba? Pakinggan natin. Autopsy.
and the DNA is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to eh, di ba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. At 3:00 p.m., a certain Maria Catalina E. Cabral, former USEC of the DPWH, asked to be dropped off by her driver along Camp 5 in Cannon Road. The driver followed the instructions and left her there. Later at 5:00, he went back to the hotel looking if she went back by herself. Not finding her, he reported the matter to the police. Upon reporting, at around 8 p.m., her body was found in the bottom of a ravine, approximately 20 to 23 meters high. Was her from the point from the direct vertical descent that she was found. She was found unconscious and unresponsive, and was declared dead on arrival when she arrived at the hospital. We would like to reiterate: number one, she is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to eh, di ba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. We offer our condolences to the family. This loss must be very great to them, and at the time of death, it's nothing to make fun of. However, let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Kung naman mayroong ebidensya, kukunin pa rin ng gobyerno ang lahat ng akbang na kailangan Tama naman para sinabi niya. maibalik sa taong Pilipino. Ako, pabor ako ang sa sinabi niya, patay o buhay, kukunin pa rin. Totoo yan. ninakaw. Kaya sa lahat ng mga akusado, mag-isip-isip kayo. Death will not protect you. O yun. Tama yun. Death will even bring greater shame to your family. Face up to the charges, man up to the charges, answer the charges, and have faith in the judicial system. To the Filipino people, we assure you that no one is sacred, that death or whatever act can protect you from the government recovering the stolen money of the people. We mean business. Kukunin namin, babatakin namin, ibabalik sa tao. Oh, pero sir, yung ginagawa kasi ng ibang kaalyado mo, o gusto restitution, yung kapatid mo ata gusto restitution, pagbabalik ng pera. Hindi mo na inaalam ang buong investigasyon, gusto magbalik agad ng pera. Sa investigasyon kasi, nandoon po yung maituturo yung mga big fish na malaki. Hanggang ngayon, si Saldi ko nakapagturo ng big fish eh. Tsaka si Gutesa eh. Hindi pa pinaniwalaan po, sir. Marami na po lumabas, hindi pinaniniwalaan. Para ba lahat walang naniniwala? Pero pag si Madriaga nagsalita, paniwala sila. Pati yung Bilibid Queen. Ang ganda ni Madriaga, kompleto. Detalye ni Madriaga. Ba't si Gutesa hindi kompleto? Humarap pa sa Senado yun. Si Madriaga humarap ba kung kanino? Doon, kay Terreling, humarap yata. Pilipino, ang lahat na ninakaw. Certain the identity through the different agencies and departments that are assigned to this. We want to have a hold and take custody of the cell phones and other gadgets of former USEC Cathy Cabral. And obviously, the reason for this is quite obvious dahil gusto natin malaman kung sino-sino po ang kausap niya before this had happened, to see if there's anything in relation to our investigation here with regards to the flood control investigations. We know that former USEC Cathy Cabral is very central to our investigation, and we need to preserve the integrity of all the information that she may have held while she was alive, and especially when she was the USEC of DPWH. There are several information that have reached us, several reports that have Ito yung sinasabing may makukulong daw bago magpasko, Christmas. Baka may mamamatay. reached us that she has a list
of these proponents and the projects. No? So this was a subject of an inquiry that was conducted by the Office of the Ombudsman. I'm still getting a report, but she was invited to the office for questioning a few days ago. Again, I will get the full report to you guys as soon as I have it. However, yung mga investigators ho natin, yung mga prosecutors na kausap niya, ang observation nila ay nag-lawyer up na po si former Yusek Cabral, and there was not much information shared at the time that they conducted this inquiry or questioning. No? So, yung usapan pa kasi noon was for her to know what charges were forthcoming so that she could strategize also accordingly, which understandably so, the Office of the Ombudsman was willing to talk to her and to slowly gather information as she became more and more comfortable, no, with the setting. So we are deeply saddened, and it has caused concern for us that we learned of her sudden passing. Sir, if you could just share with us, ano po bang mga hinaharap nila na investigation or mga reklamo na po dito sa Office of the Ombudsman? Well, kasama po siya sa maraming fact-finding investigations na nangyayari dito. Lalo na po at siya po ang kausap ng maraming proponents. Siya maraming kausap ng proponents. Anong sinabi ni Senator Marcoleta kanina? Ikaw ang kauna-unahang nakakaalam ng insertions. Ano ibig sabihin? Siya maraming kausap ng proponents. Si Pulong ba proponents? Lahat sa kanya? Siya lang lahat? Ilan ba ang Pulong? Duterte? 1,000? 200? 1 pulong lang. So, ibig sabihin, wag mo lang bang banggitin na si Pulong lang. Di ba yan yung may insertion na 51 billion sinabi ni Pulong? So, ano ibig mo sabihin? Ba't si Pulong lang? Tapos sabihin mo, bakit? Wala naman ako siya sabi si Pulong pinabibintangan ko. Guilty kayo, mga titilis. Ba? Nakuntiti naman to mga to. Ano yung guilty? Hindi yung guilty, eng-eng. Kasi binanggit mo lang, kayo guilty kasi binabanggit nyo si Pulong lang. Kung sabihin namin defensive kayo, hindi nyo binabanggit yung ibang may insertion na iba. Bakit si Pulong lang? Tingin nga. Dito sa mga projects na ito. So she was a very rich source of information with regards to who inserted certain projects which turned out to be ghost projects. Ghost project. Si Pulong lang. Si Pulong lang? Si Pulong lang? Di ba ito yung may insertion nagkwento ng 51 billion? Si Pulong? Di ba? Siya lang ba? Siya lang ba? Banggitin mo rin naman, kaalyado mo o hindi. Banggitin mo rin lahat sila, yung may insertion, wag lang si Pulong. Bakit? Bakit? May sinasabi ba ako si Pulong may kasalanan? Bakit? May sinasabi ba ako si Pulong, sinisisi kita kay Pulong? Sabi ko lang, banggitin nyo lahat yung pati insertion na. So why you mentioned she lawyered up? May sinabi ba siya? May indications ba siya na willing siya mag-cooperate at the very least? Paano po ba yung pagtingin sa kanya ng ombudsman? Opo, ma'am. She was willing to cooperate, but of course, during the preliminary talks, gusto lang muna niyang malaman kung ano yung mga information din laban sa kanya so that her legal team could prepare. Of course, that is assuming that she was being guided also by her lawyers not to give too much information at this point, no, when she was invited for questioning or inquiry. So it would have been a process that we had to follow para po mas maging komportable siya to share and for her to express her cooperation in such a way na magagamit din namin ang mga ebidensya laban sa mga tao na meron siyang impormasyon. Sir, meron nga po ba talagang list siya na sinasabi? Or ito po ay balita lamang, impormasyon lamang po na nakarating sa inyo? It's information that has reached us, reports that have reached us na meron talaga siyang listahan sana ng mga tao. Ayan, no, may listahan sana siya ng mga tao. Meron siyang listahan sana. So, ibig sabihin, si Cabral ang pinaka biggest na makapagsasabi, makapag-reveal. Kaya nga, todo investigasyon ko, ito ba'y tumalon, sinadya, tinulak?
Kasi siya may hawak ng listahan, no? Nag-insert ng mga projects sa budget. No? So, hindi pa natin nakikita itong listahan. Now, I mean, of course, it's an unfortunate thing that this had happened, pero for those who do have access sana sa kanyang mga computers, whether personal or for work, which may contain itong mga listahan na to, we urge them to please come forward with this list and give the same to us here at the Office of the But Ombudsman. you are going to apply for a cyber warrant or as a BINA, paano po ba yung magiging process para po makuha yung digital information? Yes, definitely. Kailangan talaga applyan ng cyber warrant yung mga ganyan. No? These are contents that you find in a computer or a device that is subject to the rules of the application for cyber warrant. So that is definitely something that we have started to work on. Lalo na ngayon po, no, na well, we are verifying the death of the former Yusek Cabral. This would be the best time to move for the custody and preservation of the contents in her devices and gadgets. Tama. Sir, hindi po ba makaka-apekto po sa Saka bakit ikaw sa salita niya? Ba't di si Boying? Bakit? of the evidence na na-turn over po sa family yung mga gadgets na yun, especially on the chain of custody? Well, kaya tayo, that's why time is of the essence now. Kailangan po talaga natin makuha agad-agad ang mga gadgets na ito. At the risk of them being altered, erased by family members or friends. Tama. And we afford all the respect and condolences to the family, the bereaved family, but there is this state interest that has to keep moving, and that is the investigation on the flood control. So we don't want to intrude into their family affairs, especially in this time of grief. Pero meron din tayong interest na kailangan nating isulong Tama. dito sa nangyari. Okay, hanggang dito lang po muna tayo, no? Basta isipin lang po natin, lahat nagkakasala. Kung nakita man si Duterte nagkasala, isama natin. Payo ko sa mga DDS, payag tayong isama natin investigasyon si mga Duterte. Ang problema lang sa mga loyalista, Duterte lang sinasama nila, yung mga BBM hindi na. Yan ang pangit. Tapos tatawag silang transparency. Payag, mga DDS niya, payag eh. Paimbestigahan si Sara sa si Duterte kung may insertion eh. Ilabas nyo. Kay Sara, di ba? Ba't hindi nyo kaya, hawak nyo na si Sara. Ba't di nyo pigain si Sara kung may Duterte sila? Ba't ayaw nyo? Andiyan sa inyo lahat ng makinarya. Nga Duterte pa rin. Oh. O, ganito lang po muna tayo sa lahat. Ito, yung lahat na sinabi ko mula kanina ang umpisa, palaginip ko lang lahat yun. Kinuwento ko opinion. Paalam sa inyong lahat.